Alright, magandang gabi sa ating lahat na taga-subaybay. Summer na naman po mga kamaster. Ito po muli ang inyong Master Rapid TV, isang appliance certified technician. Magbibigay po tayo ng ilang paalala tulad po nitong mga nalalapit na panahon ng summer na tag-init. Hindi lamang po ang ating mga katawan ang ating dapat iingatan sa ngayong ganitong mga panahon, kundi po pati rin po ang ating mga appliances na ginagamit sa bahay. Para maiwasan po natin ang mga minsang sakuna o mga aksidente o insidente na hindi po natin gusto na mangyari sa ating pamamahay. Kadalasan ho sa mga ganitong panahon, madalas ang sunog. Kadalasan ang tanong, ano ang pinagsimulan ng sunog? Hindi po palaging ang pinanggagalingan ng sunog ay LPG. So marami po yan kadalasan nanggagaling sa maling paggamit ng ating mga appliances. Okay? Bilang certified technician po, makapagbigay po ako sa inyo ng isang magandang paalala para po sa mga paggamit ng mga appliances. Umpisahan po natin. Halimbawa po, sa ating plancha, kung tayo po ay mamamalansya, okay? Mas maganda po kung mamamalansya kayo ay mas maganda kung late na sa gabi o di kaya po ay magang-maga. Okay, bakit po magang-maga o di kaya ho late sa gabi? Ang pinag-uusapan po natin dito, siyempre yung init. Kung sa gabi, yung gagawin ng pamamalansya ay hindi po siya ganun kainit para sa gumagawa. Hindi po, siyempre mainit na nga ho yung plancha nyo. Mamamalansya pa kayo ng katanghalian. Kawawa naman ho yung namamalansya. Ano po? Sa kapag mga peak hour po ng kuryente at nung kayo mamamalansya, masyadong minsan ho malaki ang kain sa kuryente. Okay po. Pangalawa ho, sa mga washing machine. Okay. Hindi ho porke ang washing machine ay porke sinaksak mo umandar, ay maghapon mo nang gagamitin. Bigyan nyo po sila ng konting pahinga. Ang maganda po niyan, kung ang washing machine nyo po ay automatic, sabihin, pag naglaba kayo, pagsalang nyo, after 40 minutes of 1 hour ay tapos na yung paglalaba. Hindi po nakakatuwa rin ang pagkatapos nun, kuha kaagad kayo, salpak nyo ulit ng ilang beses na sunod-sunod. Ang ideal po niyan, kung talagang gusto nyo sunod-sunod, ay 3 sunod-sunod. Tapos yung pang-apat, bigyan nyo po siya ng ilang minutong pahinga. And the best po niyan ay around 30 to 40 minutes na pahinga yung washing machine ninyo. Para hindi po gaanong uminit yung motor. Bakit po pinipigilan nating uminit na masyado yung motor? Siyempre, pag uminit na masyado yung motor, malaki yung posibilidad na masira yan. Kasi nag-overheat na siya. Pangalawa, habang mas mainit ang motor ninyo, mas malaki ang kinakain niyan sa kuryente. So, ganun lang po yun. Ganun lang po kasimple ang ating ibibigay na tips. So, as much as possible, i-maintain po natin yung tamang init lang po ng init ng motor habang ginagamit natin. Kung appliance, kung washing machine po yan na automatic, siguro ho, kung mayroon kayong program na ginagamit na sa loob ng 1 oras ay tapos na. Kung gusto nyo sunod-sunod, kung sa loob ho ng 3 load o 3 paglalaba ay matatapos nyo yung paglalaba ninyo, di maigi. Kung hindi naman ho magkakasya sa pangatlo, yung pang-apat, bigyan nyo po muna ng konting pahinga. Mga 30 to 40 minutes na pahinga, bunutin nyo po muna yung washing machine, iangat nyo yung takip, hayaan nyo makasingaw yung init, saka nyo siya gamitin ulit pagka lumamig na. Okay po. Sa mga refrigerator, kadalasan naman po, mga refrigerator natin ngayon
ay kadalasan yung mga no-frost na, ano po, mga no-frost na, yung may mga hindi na ho kailangang i-defrost, yung mga nag-automatic na po mag-defrost. Pag ang rep po ninyo ay merong pan sa likod, siyempre bago nyo naman ho bilihin yan, ipariliwanag sa inyo ng supplier ninyo o nung appliance center na binila ninyo kung ano po yung klaseng rep na binili ninyo. Kung halimbawa no frost po yan at kadalasan po yan ay merong pan sa likod, paminsan-minsan ho, siguro sa loob ng 6 na buwan, 1 o 2 beses dapat nasisilip nyo yung likod. Tinitingnan ninyo kung wala ho bang mga bara, mga basura na nakaipon doon sa may malapit sa may pan. Wala ho bang naghaharang sa pagpasok at paghigop at pagdistribute ng malamig na hangin na nanggagaling doon sa condenser fan motor para mapalamigan po yung compressor. So yun po yung magandang nun, yung isang kailangan natin tingnan. Pagka ang rep ninyo ay mga no-frost, pag merong fan motor sa likod, titingnan po ninyo kung maayos yung air circulation. Pag mas malamig o mas marami siyang hangin na nahihigop at naibubuga doon sa compressor, mas maayos po ang ventilation ng compressor. Ibig sabihin, hindi ho siya mag-overheat. At pag hindi ho siya nag-overheat, o hindi niya po naaabot yung maximum temperature ng compressor, mas makapagbigay ho siya ng magandang lamig doon sa refrigerator. Pangalawa, sa refrigerator pa rin po. Dahil summer na, sigurado ho, maya't maya nagbubukas kayo ng pintuan ng rep. Baka hindi nyo napapansin, may mga pagkain kayong nailalagay sa loob. Halimbawa ho, may mga tray o naman patungan ng pagkain o lagayan ng pagkain na sumasagka dun ho sa pinto. Pag sinara nyo yung pinto, akala nyo nakalapat na talaga yung pinto, yung goma ng pinto, yung gasket. Akala nyo nakalapat na, hindi nyo napapansin, medyo nakasiwang pa na o nakaangat ng kaunti. Isa rin ho yun sa dahilan bakit minsan tumataas yung konsumo nyo sa kuryente na hindi nyo napapansin. Nagtataka kayo bakit hindi naman ganun kalaki yung konsumo nyo nung nakaraang buwan. Bakit itong buwan na to ay napakalaki ng konsumo ninyo. So minsan kailangan nyo pong tingnan yun. O kaya tinaman ho kaya yung gasket po ninyo may mga punit-punit na. So kailangan nyo na ho sigurong itawag yan at ipagawa. Hindi ho maganda na yung gasket po ninyo ay may singaw. Pag may singaw yan, ibig sabihin, hindi makakaipon ng sapat na lamig yung refrigerator ninyo doon sa loob. Ibig sabihin, kung wala hong sapat na lamig, hindi ho agad-agad mag-automatic mamatay yung compressor kasi hindi matitrigger yung thermostat. Hanggat hindi natitrigger off yung thermostat, hindi mamamatay yung compressor ninyo. Dire-diretsong aandar yan. Ibig sabihin, may tendency na kumain kayo ng mas malakas. Yung refrigerator ninyo, mas malakas kumonsumo ng kuryente pagka ganoong may singaw po yung gasket. At dahil may singaw yung gasket, mag-overheat po yung rep. Pag nag-overheat po yung rep, may tendency na magkaroon ho ng sunog. Okay? Kasi kung ano man ho yung minsan yung rep ho natin, yung compressor, pag hindi nyo napapansin, napakainit po niyan. Talagang mainit. Sobrang init po niya. Pangatlong tips, hindi po dapat yung likod ng rep ay tinatambakan natin ng kung ano-ano mga combustible materials. Halimbawa, mga plastic, mga sako. Minsan kasi ganun, yung mga sako ng bigas na pinaglumaan po natin, doon natin itinatambak sa likod ng rep. Alalahanin po ninyo, mainit yung katawan ng rep. Kaya hindi po ina-advise na maglagay po doon ng mga combustible materials. Iwasan po natin yung mga plastic. Halimbawa, yung mga plastic na pinagbalutan sa pamamalengke, mga plastic bag, huwag niyo po natin ilagay doon. Huwag po maglagay doon ng mga stock ng alcohol, yung mga nasa galon o nasa plastic din, mga plastic container, iwasan po doon.
Natural, huwag po maglalagay doon ng mga debote na mga flammable tulad po ng thinner, mga ganon, pintura. Huwag po ilalagay sa malapit sa rep kasi umiinit yung katawan ng rep. At isa pa hong tips na hindi ho napapansin sa bahay, kadalasan ito po ay nakikita namin at hindi ho napapansin ng may-ari. Minsan ho yung bahay may mga kurtina. Siyempre, yung bahay, kurtina. Tapos yung rep, masyadong idinidikit doon sa may kurtina. Ayun, minsan yung mga kurtina naman nilang ginagamit, yung mga maninipis, yung parang madaling lipayin ng hangin, o talagang manipis lang ho siya. So, ina-advise din po namin yon na wag masyadong idikit yung likod ng rep doon sa dingding, lalo na kung ang mga dingding po ninyo ay may mga nakasabit na kurtina. O iwasan po natin na yung kurtina ay mapadikit doon sa katawan ng rep, sa likod o sa gilid kasi yun po ay umiinit. Maaring pagsimulan din po ng sunog yun. Dagdag pa hong tips. Yung mga appliances po natin tulad ho ng rep, washing machine, yung mga cord po niyan, minsan gumagamit tayo ng extension. Okay lang kung maayos po yung extension. Baka naman kasi minsan yung mga extension cord ninyo, yung mga plug o yung mga outlet, ay masyado nang maluluwag. Pag sinaksak nyo yung appliances nyo doon, namamatay-matay kasi maluwag na po yung plug o yung mismong outlet. Chicken din po ninyo yun hanggat maaari. Yung appliances na kinakabit po ninyo o sinasaksak po ninyo, o pina-plug in po ninyo ay hindi namamatay-matay o hindi ho gumagalaw-galaw yung cord o hindi ho siya nahuhugot. May masamang epekto po yun pag namamatay-matay yung appliances ninyo. Bukod sa madaling masira, mabilis din pong mag-iinit yung appliances. Patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Okay? Sa mga aircon naman po tayo, punta tayo sa aircon. Summer na po ngayon. Sigurado ang aircon ninyo, mas mahaba po ang oras ng pag-andar. Panatilihin po natin na malinis po ang filter sa ating pong mga kasambahay o sa mga kasama natin sa bahay na gumagamit ng lahat ng aircon. Yun lang ang pinakamabilis pinakamadali o madaling gawain na pwede nating maitulong para mapahaba, mapalamig ang ano ng aircon. Yung filter po niya, regular po nating lilinisin. Siguro kahit every other day, every 2 days, linisin yung filter para ho hindi ho nagbabara. At hanggat kung maaari, during summer, at least mga 3 to 4 months, magpapalinis po kayo ng aircon kung ang aircon po ninyo ay window type. Lalo na po kung ang aircon po ninyo ay malapit sa mga daan. Ibig sabihin, may malapit na pinanggagalingan ng malakas na alikabok o mga ganong pong source ng polusyon o ng dumi, ay sigurado ho makapal ang dumi ng aircon ninyo. So, ilagay nyo po sa tama yung pagtitipid. Pag hindi nyo po kasi pinalinis yan, dahil sobrang tipid ninyo, yun namang aircon ninyo ay nag-ipon na ng sobrang dumi sa loob, hindi na malamig. Ang mangyayari niyan, hindi na po siya lalamig at mangyayari niyan, magrereklamo kayo, pero hindi nyo papansinin hanggang ikakasira na ng appliances niyan. Kasi ang posibilidad ho niyan, mag-overheat yung aircon, magkakaroon niya ng leak, magkakaroon ng putok-putok yan dun sa mga hinang. So, dagdag hong problema yan. So, maintain po natin, lalo na ganitong pag-summer, maintain po natin yung pagpapalinis ng aircon. Yung 3 to 4 months po, depende po yan kung saan nakalagay malapit yung aircon ninyo. Kung ang aircon nga po ninyo ay malapit sa kalsada, yung bahay po ninyo ay malapit sa kalsada, marami pong source ng alikabok, ay asahan nyo na po yan. Hindi po tatagal lang 4 na buwan yan. Kailangan nyo na magpalinis ulit. Okay? May mga ganong bagay po tayo na dapat sundin. Minsan sa sobrang pagtitipid natin, akala natin tama na. Minsan, akala natin dahil sa pagtitipid natin, okay na yung hindi magpalinis. Yun pala,
Sa katagalan, mas lalo tayong magagastusan. Okay, sa ano pa ba? Yung mga dryer, yung mga kalan po natin ngayon, mga LPG. Okay? Ang LPG po o yung liquefied petroleum gas, dinisign po talaga yan na may amoy. Ang totoo po niyan, ang LPG ay walang amoy talaga dapat. Pero ang manufacturer po niyan ay ginawaan ng paraan na magkaroon ng amoy. Para ano? Para kung may singaw o may leak po yung LPG, maamoy po natin. Yun po yung unang palatandaan. Maging listo po tayo sa amoy ng LPG. Paminsan-minsan amuyin nyo rin yung LPG ninyo para matandaan ninyo kung ano po yung amoy. Ano po, pag meron po kayong naaamoy na LPG, kahit na nakapatay po yung LPG ninyo, wag kayong mataranta, wag niyong baliwalain. Tingnan niyo yung LPG ninyo, kung hindi man siya ginagamit, lapitan ninyo, tingnan ninyo kung saan nanggagaling yung matinding amoy. Kung hindi po kayo sigurado, huwag po muna magbubukas ng mga dikuryente, buksan ang mga bintana, hayaan na, makalabas-pasok po yung hangin, kumuha ho ng basahan at sabon, piga-pigain ho yan hanggang sa magkaroon ng bula-bula. Ilapat po doon sa mga hose, sa mga dugtungan ng LPG ninyo, papunta po doon sa kalan, para makita po ninyo kung saan siya may leak. Yung LPG hose po natin, kung tutuusin, mandatory po dapat yan na every year ay pinapalitan. Porque hindi po siya ginagalaw, akala nyo hindi po siya nagkakaroon ng problema. Ang LPG hose po natin ay nagkakaroon ng maliliit na crack. Kaya pag yan po ay ginanon ninyo, mapapansin po ninyo may mga crack-crack po yan na maliliit. So kung yung crack po niya ay masyado ng malalim, kailangan nyo na pong palitan. So, pero sa totoo lang po, yan po ay yearly dapat na pinapalitan yung mga LPG hose. Siguraduhin po palagi na nakapatay yung regulator, naka-off po siya after gamitin. Para sa sigurado po gano'n. Saka wag po kayo masanay na yung tangke ng LPG ninyo ay inilalagay nyo po doon sa ilalim ng kalan tapos kinukulob ninyo. Minsan nakalagay po yan sa cabinet doon sa ilalim ng kalan. May leak na po yung LPG o yung tangke ninyo, hindi nyo napapansin kasi nakakulob. Kaya minsan pagbukas ng LP ng cabinet, biglang bubungad sa inyo yung matinding amoy ng LPG. Kadalasan ganun po yung nangyayari. Yung LPG tank mo ninyo, ilagay nyo po sa isang well-ventilated na area. Pero hindi po dapat na naka-direct sunlight. Nakaiwas po siya sa init araw. Ano po? Hindi po magandang yung LPG ay nakabilad sa araw. Kasi meron po yan, magkakaroon po ng epekto yan. Parang mag-expand yung gas sa loob ng tangke pagka sobrang init. So, ilagay nyo po yung tangke doon sa isang malilim na ventilated po yung area. Ibig sabihin, may malaya pong hangin doon na naglalabas-masok. Okay? Huwag na po kayo manghinayang doon sa LPG hose na mas mahaba kung saan man ho nyo ilalagay yung tangke ninyo. Tandaan po ninyo, ang LPG kailangan nakalagay sa isang well-ventilated area na hindi po directly sa sunlight. Iwasan nyo po siyang nakababad sa init araw. Okay po, yung mga ganun ho yun. Huwag po kayong huwag nyo pong gagayahin yung mga nakikita po natin sa social media. Ito ho, paghahanap ng leak ay binubuksan yung kakuha ng lighter at ibabaybay yung nakabukas na lighter doon sa kabaha ng osam at yun ang ginagamit na panleak. Naghahanap po yun ng disgrasya. Hindi po ganun ang pagtetest ng leak. Sabon lang po ang pwede nyo kung ano. Yun lang po yung pinaka-the best nyo na magagawa. May mga iba pa hong gadget na pwedeng gamitin doon pero medyo may kamahalan. Sa bahay po, yun lang yung pwede natin mabilis na pwedeng gawin. Yung sabon, pakuluin nyo lang, pabulain nyo lang po sa basahan, tapos yung bula po ilagay nyo po doon sa kahabaan ng hose, sa mga dugtungan, doon nyo po makikita. Kung ang suspectyan nyo naman po ay yung leak ng LPG ay nanggagaling na doon mismo sa loob ng inyong kalan,
at hindi nyo po kayang gawin o hindi nyo po kayang kumpunihin, huwag nyo na pong pakialaman. Baka mas lalong lumaki ho yung problema. Itawag nyo ho ng technician na mas marunong kumumpuni. Huwag na ho kayong mangahas, baka mas lalo pa hong lumaki ang problema. Hayaan nyo na po sa technician yan, itawag nyo po para po sa mga professional ang gagawa po ng mga ganoong problema. Yung paghahanap ng leak sa mga hose, sa tingin ko, yun lang po yung isang advice na pwede kong sabihin, pwede nyo pong gawin kasi napakadali lang po nun. Sabon lang po ang kailangan nyo doon. Pabubulain nyo lang, papunta galing doon sa may dugtungan ng regulator, simula doon sa may tangke, papunta po doon sa may likod ng kalan ninyo. Yun, hanggang doon po pwede nyo pong gawin. Pero pagka wala kayo nakita at meron pa rin pong amoy ng gas o amoy ng LPG, posible po ang leak po niyan ay nasa loob. Huwag nyo na hong pakialaman kung hindi nyo po kayang kalkalin yun o hindi nyo kayang uriratin. Baka mas lalo pang lumaki ang problema nun. So ganito mga summer, mag-iingat po tayo. Ano po? Maraming bagay, maraming mga pagkakataon na minsan nagkakaroon ng problema sa loob ng pamamahay natin na hindi natin inaasahan. Sa konting pag-iingat, may iwasan po natin yun, mamiminimize po natin yung mga ganyang pinsala. Muli po, ito po si Master Rapid, nagpapaalala po sa inyo. Ang pag-iingat po ay nagsisimula po sa ating bahay, sa ating tahanan. Maraming salamat po sa inyo.